Welcome back mga boss, at ito ipapagawa sana sa akin, kaya lang ang problema ay gumagana naman. Tinisting ko, yan nga, may dinugtong tayo na speaker dyan. So review na lang natin kung ano ang laman nito. Ito ay isang yan, Kevlar. Kevlar na KR7108 o 710 active speaker system. So ito kinalasan ng may-ari doon sa pinaka box. So malamang ito yung nasa taas, ito yung nasa likod. So nakaganon siya. Anong makikita natin dito? Line in, input, meron siyang sub out, speaker out. Ibig sabihin, pares to mga boss, dalawang channel to. Merong FM antenna, ibig sabihin may FM, AC input to 20 volts, tapos power switch. Tapos dito naman ay makikita natin, balik na rin na lang natin. Hindi, ganyan na. Yan, Kevlar, mayroon siyang music volume, high, saka low, tapos delay, repeat, echo, tapos mic volume. Meron din siyang digital display. Hindi lang natin alam kung may Bluetooth to. So mamaya na natin i-testing kung may Bluetooth. Ngayon, ito naman yung laman niya. Yung board niya, yung ordinary na board, yan. Tapos ito naman yung pinaka transformer niya, may itlog pa ng ipis. So power supply niya, yung supply niya para sa amplifier section ay malamang yung 27.5, blue, black, blue. Tapos naman sa preamp niya, ito ata yung 13 volts na white, black, white. So ito yun. Tapos meron pang green. May 9 volts yun, kulay green, ayun. So overall, ito yung pinaka niya. Transistor niya dalawa, tapos sa kabila malamang dalawa. So 2 channels to malamang. Tingnan natin, ito yung speaker out ng isa. Yan, speaker out ng isa, speaker out din ng isa. So tama, dalawa nga. So sa isang channel ayan, sa isang channel andito. Ang problem lang sa mga ganitong board ay prone talaga sa corrosion, mga boss. Yung design naman ng niya, ng heatsink niya ay pa-cube. Yung makikita nyo sa mga DB audio or sa mga makabagong 502 concert. Mayroon din siyang sariling fan. Tapos ano pa bang may review natin dito? Yan. So nakaangat pala yung pinaka niya. Pasiguro para mas maganda daanan ng hangin. Tapos yung ibang piyesa niya ay katulad nung sub DB audio na nasa ilalim. Nakatago doon. Yun ang risk ng nasa ilalim, kasi minsan nagmo-moist yan at saka kinakalawang. Pahirapan mag-repair kapag ganyan. So first time ko lang din maka-encounter ng ganitong kaya ginawa natin ang review. Hindi natin pwedeng kalasin kasi wala namang problema. Hindi ako nagkakalas for the sake of vlogging lang or So mahirap na, baka madisgrasya natin, magbayad pa tayo. Hanggat wala ng trouble, wag nang pakialaman. I-review na lang natin kung ano yung makikita natin. So far, okay naman. Hindi ko lang alam kung anong size ng speaker na nakakabit dito. Pinacheck to ng may-ari kasi sabi niya yung echo daw wala. Pero nung tinisting ko, gumagana naman. Ngayon, subukan nating i-power on. Yan, power on natin. Saan yung power switch? Nandito. So ayan yung may display siya, welcome. Nag-switch yung relay. Tingnan natin kung may Bluetooth, kung ano ba yung mga input niya. Medyo matigas na rin pindutin, mga boss. Yan, may radyo. Medyo may kakunata na rin itong pindutan. Ayun, may Bluetooth nga. May Bluetooth nga siya. So patayin na natin. Nakalagay dito Swiss Technology. Pero alam ko yung mga ganito made in China pa rin to, mga boss. Pero may iba na kiniklaim daw to na Europe base. Base sa logo dito na Swiss Tech. Yan.
Pero alam naman natin pag ganitong design ng board, China made talaga. 2022 yung date niya, oh. So baka balang araw makapag-repair tayo nito nang may trouble talaga, magawa natin ng full video. Pero sa ngayon ay hanggang repair, review lang muna tayo. Yan. Kevlar. Yan, Kevlar, yan, ganyan. Pang thumbnail natin. Hanggang review lang muna tayo kasi mahirap na, baka madisgrasya. So hanggang dito lang mga boss at thank you. God bless po.